Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. For this episode of Face the Nation, we start our weekly discussion focusing on candidates' profile for this coming 2025 midterm elections. Included in what we have to vote for is one party list group that we feel will represent our call or a marginalized group in the House of Representatives. For next year's election, the COMELEC already released more than 150 groups vying for a seat in the lower house. Today, we focus on women power with Kababaihan Party List. So let's get to know more about its first nominee, Councilor Kate Coseteng, and the group that she is representing as their first nominee, Kababaihan Party List. Welcome to our studio and welcome to Face the Nation, Councilor Kate Galang Coseteng. Yan. Oo, very related, di ba? Good morning. Yeah, good day. Normal lang yung nagkakamali sa Nikki. Yes. Coseteng. Pero you're very close to her. Right? She's my mother-in-law. Yeah, she is your mother-in-law. Yes. Pero And very siya, close, of very course. close, of course. That's why, but that's why I had to say kanina, Kate Galang Coseteng. Kasi in your own right, you were able to establish your identity din naman as a councilor even when you were single as Kate Galang. I in was Galang din. Yes. When you started as one of the youngest councilors in Valenzuela, correct? Yes, youngest ako. Youngest. That time. And April kasi yung birthday ko, May yung election. Pumasok yung age ko because nag-birthday ako. Oo, akala ko kasi April. nag-start ka as SK dahil napakabata mo pa. Thank So, you. today, actually, this year, you're already on your third term as councilor Yes. of Quezon City. Yes, last term ko na. Yes. So, Pero I have even about mga how 4 many months to go before Ayun. election. 3 months to go before actual elections already. Tama? Hindi pa, Kasi December, January, February, March. 4 months. April, May, 6 Oo, months. 6 months to end your term. Pero before elections, syempre you have 4 months na lang bago mag-March at magkampanya ka na. To campaign, yes. To campaign. Yes. As February ang campaign ko. ay, oo, Nauna ako, kasi national ka na, ako. national. So, lumevel up na po tayo. From a councilor, we've leveled up. And this time, hopefully, and very hopeful that you will be able to get a seat at the lower house as a representative or the first nominee of Kababaihan Party List. Yes, I'm praying for that. Yes. So as I've mentioned earlier, you're already on your third term as the councilor of Quezon City, and coinciding with that is also you are the vice president of the League of Local Lady Legislators of the Philippines. So Yes. talagang ang kababaihan, bilang kababaihan, also, ang sinasabi nga nila, dapat daw dito sa ating mga party list groups, talagang meron tayong inirerepresenta na Totoo. grupo, na marginalized sector, na talagang maiintindihan or naiintindihan natin kung ano yung mga pangangailangan nila. And you being as a councilor and even as the vice president of the local league of Local Lady Legislators of the Philippines, nakikita natin yung experience mo as kababaihan para sa kababaihan. So, Yes. can you tell us more about Kababaihan Party List and how you started na talagang hindi lang ka basta babae pero konsihal ako. Pero bukod sa pagiging konsihal, gusto ko nang umpisahan kung ano ba yung mga pangangailangan ng mga kababaihan. Sa last term mo na halos 9 na taon bilang konsihal, paano ka naging malapit sa mga kababaihan for you to be able to think na kailangan na ng representative ng mga kababaihan sa Kongreso? Member lang ako ng kababaihan group.
Hindi pa siya party list before. Oo. Member lang ako. I'm not even the founder of Kababaihan party list. Tapos, nung 2016, nung first term ko as councilor, mag-isa lang ako na babae. Na nanalong konsehal sa Oo, District 3. Sa District 3. So, syempre, dahil ako yung palaging kasama ng mga babae, palagi ko itong sinasabi kapag ini-interview ako, talagang doon nag-start yung, na-absorb ko lahat ng, kasi nagbabarangay ako umiikot ako sa mga barangays namin. So doon talaga nag-start na nakilala ko yung mga, at nalaman ko yung mga problema ng mga ng kababaihan talaga. So talagang dahil nag-iisa kang counselor, parang sa'yo talaga na i-assign ang pakikitungo at pakikiharap at Na-absorb mo maging talaga, representante oo. ng mga kababaihan. At dahil naging close ako sa mga constituents ko, pati yung mga personal na mga problema nila, alam ko. Pero kadalasan, yun nga, sabi natin, yung mga pangangailangan sa barangay nila idinudulog. Pero ikaw, bilang pag-iikot mo sa mga barangay, ano ba yung mga talagang masasabi nating common na problema nila na talagang kailangan pa rin nating pagtuunan ng pansin? Ano yung nakikita In mo? general, it's really financial. Oo. Financial problem. At saka kung titingnan natin yung mga dinideal natin ngayon na issue sa mga kababaihan. For example, prostitution. Bakit ka magiging prostitute kung wala kang problema financially? So, babalik tayo ulit sa problemang pinansyal. That's why yung kababaihan party list nagfo-focus sa mga microfinance laws. And meron din tayong mga existing na mga batas patungkol diyan na kailangan din i-modify or i-amend sa term namin, ang tawag namin doon amendments. Sa tingin mo ngayon, konsehala now, and hopefully in the future, iba na yung Sana. magiging tawag natin sa'yo kasi gusto mo nga i-represent ang kababaihan party list. Dito sa Quezon City muna tayo mag-umpisa. Ano yung sa tingin mo magandang batas na nalimitahan tayo sa Quezon City na maaari din sana nating ipasok sa Kongreso para naman mas mabigyan ng tsansa na mag-benefit ang maraming kababaihan sa buong Pilipinas? Kasi sabi na nga lang nila, alam mo, pag ikaw naging congressman ka na, lalo na sa party list, you represent a marginalized sector which is the needs of ng mga kababaihang ito na iyong inire-representa. Talagang, ano ba yung kulang pa ngayon? At wala bang humaharap at tumatayo kasalukuyan na kailangang mapunta ka na doon sa Kongreso para talaga namang madagdagan syempre yung mga batas na magpapatatag sa plight ng mga kababaihan? Well, madami kasi pero umpisahan ko sa pagdating muna sa health. Kung ano meron kami sa Quezon City na principal sponsor din ako nito, kasama ako sa principal sponsor. Noong 2019, ako lang mag-isa ang principal sponsor ng libreng pap smear sa buong Quezon City. Okay? Prevention yun Oh, for cervical cancer. Naniniwala kasi ako na lahat ng sakit pag nalaman mo ng maaga, may lunas yan. Magagamot yan. It's Minsan always takot lang talaga tayo. Takot tayo, kaya nawawala prevention Diba? is better than cure. Nawawala yan Oo. Sa RH bill, pinag-aralan ko yung RH bill natin. Meron doon mga libre. Kumbaga nakafocus tayo sa treatment ng mga sakit ng mga babae. Sa, halimbawa, ovarian cancer, breast cancer. 1 out of 8 women nagkakaroon ng breast cancer, di ba? So, ang kulang dun sa RH bill is yung prevention. Wala. Binasa ko yan lahat. Paano pa natin mape-prevent yung halimbawa cervical cancer? Babalik ako sa'yo. Di ba meron na tayong mga HPV vaccines? So, bakit natin hindi isa batas yun? Na lahat ng kababaihan. Lahat ng 9 years old na babae. Oo. Pataas. Pati lalaki pala. Kasi yung prostate cancer is also caused by HPV virus. So, yung mga bata, kasama na rin, gawin natin comprehensive. Paano natin mape-prevent yung mga cancer na yon na unique sa mga kababaihan. Tayo lang naman na magkakaroon ng cervical cancer Sa babae naman, oo, nagkakaroon yung lalaki ng breast cancer, pero ilan? Tayo 1:8 yung ratio natin. So, yung mga reproductive na mga sakit,
Oo, kailangan Tayo lang talaga. yan eh. Yun na nga kasi talagang prevention is better than cure. Yes. Bago pa man Oo. magkaroon ng talagang sakit na kailangan mong Oo, gamutin, oo. umpisahan na natin na i-prevent na ito. Yes. Yes, oo, Ang bilis lang nun sa mga health centers natin, gawin lang natin lahat yun. Halimbawa, sa buong Pilipinas, yung cervical cancer screening, ang bilis lang nun, hindi lang pap smear. Meron pang visual acetic acid. Ang dali lang. Hindi siya mahal. Mas affordable para sa mga Pilipino. Hindi na pala sila magbabayad. Kapag isinabatas natin yun, at least libre na. Di ba? Yeah, Yun. oo. So malaking tulong 'yan para sa mga kababaihan. Pero Yes. syempre, alam mo tandaan. Nag-start lang ako sa Yes, health, oo. Baka kasi mamaya maabutin tayo ng ilang oras kapag kinuwento ko sa'yo lahat. Ng mga problema ng mga kababaihan. Na-absorb ko ba naman Oo. Over sunmig light, MP light, lahat na. Oo. Oo, ganyan na din ang mga kababaihan ngayon na pag-uusapan na din sa lahat ng yan. Pero syempre, pinag-usapan natin yung reproductive health. Ikaw na din ang nag-umpisa niyan. I just wanna know your take on reproductive health itself, even with abortion. Kasi nga, syempre, di ba mga kababaihan yung pinag-uusapan natin. Hindi natin iniisang tabi na ang Pilipinas ay majority pa rin ay mga Katoliko. Pero syempre, pag pinag-usapan din naman natin kung ano nga ba yung mas makabubuti para sa ating mga mamamayang Pilipino at lalo na sa mga kababaihan, pumapasok talaga yung usapin ng reproductive health, gayon din ng abortion. Kasi, yun na nga, sabi mo, mahihirap talaga sila Hindi rin naman sila masasadlak dun sa mga pinapasukan nilang trabaho kung hindi talaga sila naghihirap. So, I just wanna know your take on these things na talagang pinag-uusapan natin sa Kongreso. Well, number one, napansin ko sa RH bill natin at naaprubahan kasi yan noong 2012 di ba? Hindi consistent yung pagpondo niya. So, hindi rin ganun ka smooth yung delivery natin. Minsan nagkukulang tayo sa mga health centers natin ng nilalagay sa mga babae. Alam mo yun, yung para hindi mabuntis. Mas okay kesa sa Yung pills. yung ini-inject. Hindi, iba Hindi pa yung din. injection. Oo. May ini-insert. Meron ako yun, subdermal implant. Yan. Ano pa ba? Ano yung question mo kanina? Kung okay ba ako sa abortion o Yes. hindi? Ang abortion, magandang treatment sa abortion is parang annulment. Pwede kang mag-abort, pero ito yung mga dahilan. Okay? Hindi yung pwede na, ay, nagkamali lang ako. Oo. Nagkamali ako ng bilang ngayong araw na to. Oo. Hindi mo Tas pwede wala kang ganon. basihan. Talagang Walang gusto basihan, mo tas lang gusto on mo your lang own. abort. Hindi po ganun yung klase ng kinabukasan na gusto nating ibigay sa mga anak natin. Oo. Na maging irresponsible sila, na wala silang disiplina sa katawan. Mm-mm. Pwede natin payagan ng abortion, pero number one, kung ang nanay, delikado ang buhay. Number two, kung biktima ka ng rape or incest. Kung 13 years old ka lang, may nagsabi sa akin, nung 10 years old daw siya, nabuntis kwento siya sa akin to ng isang friend ko. So, may nagmarites sa akin, na kaibigan ko na, doon daw sa probinsya nila, 10 years old, nabuntis ng tatay. Nabuhay yata yung anak. So, nabuntis siya ulit ng tatay niya ng 12 years old. 12 ba o 13? Basta ganon. 12 years old. Nung 12 years old, nabuntis siya ulit, namatay na yung nanay. Namatay na yung bata. Dahil sobrang bata. Ang But bata pa hindi, niya. baka kasi syempre yun, it Diba? goes with both physical, Oo. emotional, and mental stress Oo. para dun Lahat sa yun. bata. Oo, na pagsama-sama. Lahat yun, lahat. Tama ka. Mental, physical, and emotional. Oo. Paano mo yun dadalhin, di ba? And karamihan sa mga kababaihan natin is hindi naman sila ganun ka mentally tough, di ba? Yeah. Yes. So, Kailangan talaga tayong magtulungan. yes. Oo. So ngayon, dahil hindi na nga limitado dun sa iyong paglilibot, sa iyong distrito, ano sa tingin mo yung talagang pag nakikita mo sila na pinakamalaking problema? Sabi mo nga yung pinagkakakitaan, di ba? Wala Yun silang talaga, pagkakakitaan. So, oo. sa palagay mo kung paano ba natin, o konsehala, paano natin matutulungan ang mga
kababaihan. Kasi karamihan sa mga kababaihan talagang syempre, yung iba nalilimitahan talaga na manatili sa tahanan dahil sila nga yung kailangang mag-alaga, magbantay, magpalaki sa ating mga anak. Although nowadays naman, alam mo tayong mga kababaihan, may women power. Pwede nating pagsabayin ang pagiging nanay at pwede rin naman tayong magtrabaho. Pero syempre, maganda din naman na meron talaga tayong maging focus with regards to livelihood para din naman makasapat sa kanilang mga financial needs, di po ba? So ganyan po ba? Meron ba tayong mga livelihood programs Pabalikan na ko ginagawa? ulit yung mga microfinance na sinasabi Oo. ko sa iyo kanina. Karamihan kasi sa pamilya, ang nanay yung may hawak ng pera. Yes. 'Di ba? So kapag nagkaroon tayo ng magandang kumbaga ma-amend natin or pwede rin gumawa tayo ng bago, dagdagan natin yung ating batas patungkol sa microfinancing. Kasama doon dapat yung training kung paano maghawak ng pera. Yes, Diba? oo. Ito lang yung gagastusin ko, ito yung pang-abroad ko, dahil syempre kailangan ko ng ma-distress, di ba? Ayoko ma-stress palagi. Ito yung pang-paganda ko, Kailangan ito yung yan. Kailangan. Isa yan sa mga pampawala ng stress ng mga babae. Oo. Hindi mo po pwedeng i-deny yan sa mga kababaihan. Sa totoo lang, kung ako lang may panggastos ako ngayon, mamimigay ako ng lipstick sa lahat ng babae eh. Wow. Hindi, sa totoo lang, Maraming diba? matutuwa niyan, Kong. Pero, Kong, i-hold muna natin yung mga idinidiscuss mo para sa mga pangangailangan ng mga kababaihan. We'll just pause for a few reminders. Face the Nation. We'll be back. Face the Nation. You're still watching Face the Nation, and let's continue with our discussion with our guest this week, the first nominee of Kababaihan Party List, our very good friend, Miss Kate Coseteng, Councilor Kate Coseteng. Hello. Yes, kanina Ako before, ulit. yes, ikaw, yes, kanina bago tayo mag-commercial gap, she was just discussing on how we can make the women more financially intelligent. 'Di ba? Kasi Yes. kailangan Kasama yun eh. Oo, kasama naman talaga sa pagiging nanay at pagiging babae na kailangan matuto kang mag-budget. At kailangan ituro sa kanila 'yan. Maumpisahan nila sa step na paano natin makakayanang pagkasyahin kung ano ang Yung meron tayo. Yes. Kasi nirereklamo ko rin to sa mga friends ko na mga artista. Alam nila yan. Sabi ko sa kanila, bakit ganon? Ha? Bakit ganon? Ngayon sikat ka. Tapos sasabihan ka na laos ka. Tapos pag laos ka na, hindi ka na kasing dami ng pera dati. Unlike yung mga Hollywood stars, kahit na 50 years or whatever, 30 years silang hindi sikat or walang movies, pero ano pa rin sila? Stable pa din. Stable pa Oo, rin. stable pa din so, sila. yung financial management, importante rin yun. Kasi sa ibang bansa, merong mga financial advisors. Parang ina-advise ka, ito, meron kang 20 million, artista ka, ito yung kinita mo. Ganito ang gawin mo, bumili ka ng lupa sa ganyan. In that way, pagka laos ka na, hindi ka, iba yung tingin meron sa'yo. ka, kaya nga sabi nila, don't put all your eggs in one basket. Oo. Tama, yan ang sinasabi. So, tama ka dyan na, ma'am, na kailangang turuan natin sila kung paano ba nila tamang gagamitin yung pera na pumapasok sa kanila. Yes, totoo po yan, ma'am, At syempre, kung Miss dadagdagan, Lordin. yes. So maganda din kung meron silang dagdag na sana, pwede nilang mapagkakitaan yung mga Yes, maliliit oo. na mga livelihood programs sa kanilang mga lugar para Yes, at least yan oo. makadagdag sa ibinibigay ng kanilang mga asawa. Yes, tama po yan. Pero kakaiba po yung atin. Ayoko na kasi yung napanood ko sa TV na dating sikat na artista or sexy star. Oo. Tapos ngayon parang nagsistitinda ng sigarilyo. Oo, Napanood mo rin yes, ba yun? napanood ko yan. Nakalimutan ko na yung name niya. Iwasan natin yun. Huwag yun sana mangyari sa atin. Hindi dapat ganun ang future ng mga kababaihan. Oo. So bigyan natin sila ng tamang guidance. Yes. So yung dinidiscuss ko sa iyo kanina tungkol sa mga microfinancing. Dito sa Pilipinas, mga kooperatiba madami, no? So tayo naman, dahil magpo-focus tayo sa mga microfinance laws nga, siguro magdadagdag tayo ng mga microfinance institutions na mag-guide sa mga babae. Lagyan natin ng magandang framework. Kapag kasi ordinaryong babae ka lang, tapos hinihintay mo yung asawa mo umuwi
sa bahay, yung mga anak mo, susundin mo sa school. So, in between, pwede ka naman mag-marites. Wala namang problema, no? Pero, kung magaling ka pala mag-cake, gumawa ng cake, halimbawa, or magaling ka pala magpanset, whatever, gusto mong gawing negosyo yun. Meron kang hihiraman ng pera. Na una, kung maliit lang naman yan, walang interes. Basta mag-provide ka lang ng magandang study sa amin, sa kababaihan, di ba? Tapos pangalawa, kung may interest, dahil super laki ng puhunan mo, may interest pero minimal yung interest, di ba? Mas maliit kaysa sa bangko. Kasi sa bangko, bago ka makautang, bago ka magkaroon ng negosyo, kailangan mo ng collateral. Yes. Di ba? Oo. Meron ba yung mga ordinaryong mga babae, may collateral ba na ibibigay para makapag-start ng maliit na negosyo? Wala, di ba? So, ito, sa pamamagitan nito, gaganda yung local economy natin. Halimbawa, yung local economy ng Quezon City, ng Makati, ganyan. Maggaganda siya, tutulong siya para sa ekonomiya ng ating bansa. Yes. So talaga In the end. Yes. Alam mo, Yes. Konsehala, talaga ipinapakita natin na ine-empower natin yung mga kababaihan, not just to limit themselves. Alam mo, napakalaking trabaho din naman na maging nanay, na maging asawa, na buuin ang iyong tahanan. Pero syempre, alam mo, yung mga kababaihan, may fulfillment din yan eh. Pagka meron kang iginagawa at naiko-contribute sa iyong pamilya. Kaya napakaganda ng gusto nyong gawin na yan. Kasi nagkakaroon sila ng empowerment sa sarili nila na meron pala akong kayang gawin. Meron pala akong kayang mai-contribute sa pamamagitan ng magiging tulong nyo para sa mga kababaihan na ito. Pero kanina, Konsehala, lilinawin ko lang ha. Lipstick ba yun? Hindi. Ano yun? Bibigyan natin sila ng lipstick. Or Sabi kaya ko, na pag sana, ma-afford ko lang. kaya sana nilang makabili ng lipstick. Pero sabi mo nga, hindi kasi sapat na puro trabaho lang ang ginagawa ng mga kababaihan. Kailangan may time din naman tayo para sa sarili natin. Kailangan Na mag-distress ka din, di ba? Oo, laging maganda din naman tayo. Pero yun nga lang. Papabayaan yung sarili mo. Sabi mo kanina, ma'am, Konsehala, dapat din, matuto silang mag-budget. Matuto sila na kung bibigyan sila ng puhunan, meron silang gamitan na ito na tama na mapagkakakitaan. Alam mo kasi tayong mga babae, pag nagkaroon ng budget, hindi na mapagilan na mag-add to cart. Yan, di ba? So, dapat yan kasama yun sa mga ituturo mo sa kanila. Na hindi yan talaga pwedeng puro marites, puro add to cart. Pero hindi Gamitin naman, natin. Huwag nating limitahan, okay pero lang na. i-manage lang natin. Yes, i-manage lang. Oo. Huwag natin i-deprive yung mga kababaihan ng mga nakakawala ng stress sa kanila. Oo, di ba? na kailangan masaya pa din naman Masaya tayo dapat, dahil sa maghapon at ang mga kababaihan hindi nawawalan ng obligasyon sa tahanan kahit gabi na. 'Di ba? Yes, tama. At saka ang mga babae kasi kaya mag-multitask. Yes. Ang mga lalaki kasi hindi ganon. Yes. Unique ang babae eh. Iba-iba ang characteristics ng mga babae. Yes, Konsehala, sa susunod, hindi na Konsehala ang tawag namin sa iyo pagka ikaw ay nakarating na sa objective Ay, mo sana. for next election. Pero ngayon, bilang Konsehala, pero dahil nga gusto mo nang maging first, na ikaw talaga ang first Yes, nominee ng Kababaihan Party List, ano na yung ginagawa mo para naman makita na ng mga tao na ikaw pala ay merong isinusulong na party list group na sana ay makarating na sa Kongreso? Ikaw ba ay nag-iikot ka na ba sa buong Pilipinas? Kasi syempre pagka sa party list nga, ang sinasabi natin, now you're not limited to Quezon City. We have to embrace the whole Philippines already because you just don't represent Quezon City. Hindi na lang tayo mga kababaihan ng Quezon City. Although ako ay kababaihan ng Makati. Pero kung kababaihan party list ang isinusulong mo, kababaihan na ito ng buong Pilipinas. Yes, So are you going tama. around the country Yes, already oo, para naman oo. masabi natin na ang dami pang pwedeng gawing batas para makatulong sa pag-e-empower sa mga kababaihan. Totoo yan, Lorilyn. Hindi na kita aatehin, ha? Totoo yan. Actually, napansin ko nga na nababawasan na yung buhok ko. Medyo may 100 na yata dun sa ano ko kanina. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa schedule ko. Ayun. Time management talaga yung importante sa akin ngayon. Dahil syempre, nakaupong konsyal ako. Oo. And hindi ko po pwedeng pabayaan yung trabaho ko. Yes. So on the side, nag-iikot ako para at least para sa party list, ayusin natin yung mga women's organizations natin, ganyan. Doon tayo mag-start sa mga kababaihan. Kung may mga nagsiselos na mga kalalakihan, kasi may mga nagko-comment,
bakit po yung mga lalaki, ganyan din na, sabi ko, sige, pupunta na rin ako sa inyo. Oo, ayaw nilang malimitahan kasi nga, alam mo, konsehala, yung mga botante mo, although kababaihan party list tayo, it's not limited to women. Yes, kasi if they see na ma-empower mo ang mga kababaihan o kanilang mga asawa, nako, baka Sino sinabi nila? Yun ang suportahan sinabi ka nila. na din yung mga yan. Sabi nila, alam mo kasi susuportahan ka namin dahil yung bunso naming kapatid, babae naman. Tapos yun nga yung asawa nila, ganyan. Yan ang mga sagot nila sa akin. Sabi ko, oo na nga po kuya. Sabi ko, ganun, huwag po kayong mag-alala. Oo, kasi talaga namang, syempre, panglahatan na tayo, Yes. basta pagka party list. Okay, last question ha, konsehala. Gusto ko lang itanong, karamihan ngayon sa mga napapanood natin sa TV at syempre dahil na din sa exposure online na siguro ay magandang matingnan mo rin pagka ikaw talaga ay naupo na sa Kongreso at talagang magkaroon ng sapat na boto ang kababaihan party list ay yung sinasabi nilang digital human trafficking. Alam mo, napakaraming issue na yung mga bata pa lang, mga kababaihan, na-expose sila sa internet at sinasabi, kanina pinag-usapan natin, bakit ba sila napupunta sa prostitusyon? Dahil nga sa kakulangan. Pero ngayon, hindi na nila kailangan physical na gawin eh. Bata pa lang sila, either, sinasabi nga sa mga balita na nakikita natin, yung mga magulang nila mismo ang nagpupush sa kanila na gawin ito. O yung mga bata pa, minor de edad, nagagawa na nila to kapalit ng ano. So ano kaya ang magandang magawa natin? At I'm sure isa ito sa mga ipaglalaban mo pag nakarating ka na sa Kongreso. Naman, talaga. Plataforma talaga namin yan. Kasi ang mga members po natin sa kababaihan, kasi kababaihan group muna siya bago siya naging party list eh. Yes. Ang mga miyembro po natin, puro abogado. So kasama po talaga yan sa plataforma namin, ang digital justice po sa ating bago or makabagong digital human trafficking or Yes, that's online true. human trafficking. Alam niyo po, kaka-research namin, research, na sa ibang bansa, ginawa pala nila, ginawa nilang liable yung tech companies Na nag-aalaw. na nag-aalaw nun. And napakadali lang nun i-trace. May mga kumpanya na kayang i-trace yun. Yan. Katulad ng isang company na research namin, ang pangalan ng kumpanya, Intrusion. Kaya nila na i-trace kung saan nanggagaling or kung ano yung mga tawag dyan, app na mga nag-aalaw Oo, ng so they mga can bata. take it down Yes. immediately. Yes. Oo. And hindi lang ganun kadali yun dahil liable na yung kumpanya ngayon, may parusa sila. Oo. Yes. May So, parusa sila. Oo. Walang Kailangan na- makakaligtas sa parusa. Oo, yun nga kasi ang sinasabi nila, pagkadating kasi sa internet, syempre, napakalawak eh, napakalaki, napakahirap din na basta i-stop. Pero siguro, kung talagang magkakaroon na ng batas para talagang mabigyan ng stop ang ganitong mga cybercrime, eh, napakaganda. Kasi talagang, ang kadalasan talaga na apektado at biktima ay mga kababaihan, Yes. na hindi lang basta kababaihan, minor de edad pa. Malaki po yung portion ng mga babae. Meron din pong mga batang mga lalaki. Pero talagang ang madami, syempre. Normally, babae talaga. Yes, Kong, konsehala, and Kong, soon to be with the Kababaihan Party List. The floor is yours, so maaari mong ipaalam sa ating mga kababaihan at gayon din sa mga kalalakihan na kung ano ba talaga naman ang adhikain ng Kababaihan Party List na talaga namang nagnanais na makarating sa Kongreso dahil gusto nga natin mai-empower ang kababaihan at kung ano ang mas maibibigay natin para sa kanila. Kami po talaga kasi more on mga projects. And madam, ang primary po kasi na ginagawa talaga ng mga congressman or congresswomen ay batas. Yan talaga. Yan ang trabaho eh, di ba? Yan ang trabaho natin. Ang amin lang po, para po sa mga kababaihan na patuloy po na lumalaban, nakikita po namin kayo, naririnig po namin kayo, at nandito lang po ang Kababaihan Party List para sa inyo.
Yes, and there you have it. Thank you very much, Konsehala Kate Galang Coseteng. Of course, the first nominee for Kababaihan Party List. Alam mo, hindi dahil meron ng nakaupo na party list na talaga namang nagre-represent sa kababaihan ay masasabi natin na sapat na. Kasi iba din Madami yung kasi tayo eh. madami kasi tayong mga kababaihan at napakarami pa rin nating mga pangangailangan na talagang pending siya, na kailangang masusugan, na kailangan talagang mas ma-implement. At sabi mo nga, hindi lang naman ito basta lahat ay para sa batas, pero yung mga bagay na gusto mong maibigay talaga sa kanila para makatulong sa mga kababaihan na mas ma-empower. So, maraming salamat po, and that has been, maraming salamat, Konsehala. Salamat, Lorlyn. Actually, nadagdagan nga yung mga kababaihan. Sabi nila 1:4. Kasi, syempre, dumadami yung mga LGBT community natin. Yes. So, kailangan din natin sila matulungan. Part Yes. din po sila ng mga advocacies po na ginagawa ng mga kababaihan. Yes, dahil kasama naman natin sila. Kasama na natin yes, sila, kasama part na na talaga natin natin sila. At kabahagi na din natin Kaya sila. dumami tayo. Yes. So, hindi na siya 4:1 ngayon. Mas Oo. nadagdagan na siya. Oo. So, yung mga babae ngayon, sorry, mas mahihirapan kayong mahanap ng jowa. Oo. Kasi di ba? Mas mahihirapan marami talaga yung mga kasi babae. mas marami din talaga yung membro ng mga LGBTQIA+ na talagang Plus, oo, madami pang plus. Pero syempre, maski sila, gusto din naman nating tulungan. Kaya nga Yes. sinasabi natin, hindi dahil kababaihan party list tayo, the limitation is only for women. Ito ay para sa lahat. Yes. So maraming salamat, Konsehala, sa pag-guest mo at hopefully magkaroon ng magandang resulta ang iyong adhikain, advokasya para sa mga kababaihan sa darating na eleksyon. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa talakayan ngayong linggong ito. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Thank you for joining us. This is Face the Nation. Face the Nation. Face the Nation.